Nagising na lang ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Nakita ko na inluluwa nito si mama kaya agad akong tumayo. Lumapit sa akin si mama at mahigpit na niyakap naman ako nito. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Umayos ako at hinigpitan na rin ang yakap ko sa aking ina. Medyo masakit lang po ang katawan ko, saad ko. Pinag-alala mo ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo, ay niya. Hindi ko rin matatanggap kung matuluyan ang masasaktan ka ni Misty. Unti-unting lumuwag ang yakap namin ni Mama sa isa't isa. Tumingin lang ako sa mukha ni Mama na puno ng pag-aalala sa akin. Ngumiti ako at muling niyakap si Mama. Okay na po ako, tingnan niyo nga po oh. Nayayakap niyo na po ako. Biro ko at mahinang tumawa. Anong nararamdaman mo? Nagugutom ka ba? Ipaghahanda kita ng pagkain. Tumayo si Mama ng higaan at kinumutan ako. Umiling naman ako at bumalik sa pagkakahiga. Hindi pa ako masyadong gutom. Isa pa, gusto ko lang po munang magpahinga at matulog. Sabi ko kay Mama, ngunit sabay kaming napalingos sa pintuan nang makarinig kami ng katok. Naglakad palapit si Mama doon at binuksan niya ito. Doon naman ay nakita ko si Harvey na nakasilip. Agad ko namang naalala na nandito nga pala siya. Anya? Tanong sa akin ni Mama at na tinatanong ako kung papapasukin ko ba si Harvey. Marahan na tumango naman ako kay Harvey. At pumasok na ng silid. Lumabas ng pintuan si Mama at muling nagsalita. Mauna na ako kung ano man ang problema, tandaan na pag-uusapan niyan. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan pa kayo. Tuluyan ng umalis si Mama at si Harvey naman ay nananatiling nakatayo sa may pintuan. Sinanyasan ko ito na pumasok. At ito nga ang ginawa niya. Sinarado ko na rin ang pinto. Tumayo naman ako mula sa pagkakahiga at tumayos ng upo sa higaan at saka nagsalita. Want to explain something? Nakita ko ang paghinga ng malalim ni Harvey. Ako naman ay kinakabahan sa mga sasabihin niya. Aamin ba siya? Even me, I'm not strong enough to face everything. Lalo na't hindi ko kaya kung totoong niloko niya talaga ako. First of all, I'm very happy and thankful you gave me a chance to explain my side. Tumango lang ako habang bumibilis na ang tibok ng puso ko. But everything you saw is not what it is. Hindi ako nagloko. Kumirot ang puso ko nang magkatinginan kami ni Harvey. He tried to touch my hand, but I refused. Hindi ko lang talaga kaya lalo na kapag cheating ang pinag-uusapan. Explain everything, Harvey. That night, noong gabi na sinundo kita, tapos umalis ako dahil sa emergency meeting, totoo yun. I really went to the meeting place we agreed on and had a meeting with my business partner. I look at him. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. After that, I went to a bar. I was so tired and stressed at the same time. Hindi ko na nasabi sa'yo dahil hindi ko naman gusto na mag-aalala ka pa para sa akin. Tumango lang ako. I got drunk and went to my condominium. After that, I didn't know what happened next. Napahawak si Harvey sa kanyang batok habang inaalala ang lahat. Hanggang sa narinig ko na lang ang boses mo. All along, akala ko ikaw yung nasa ibabaw ko dahil ikaw ang girlfriend ko. Napakagat ako sa labi ko. The thing he said hurted my heart. Pero hindi ko sinasadya ang lahat, Anya. I was drunk, I didn't even know how come that girl entered my room. Lumapit sa akin si Harvey at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. I didn't cheat on you, Anya. I can't do it without you. Walang nangyari sa amin ng babaeng iyon, I can prove that. Naghahalo ng mga emosyon na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung ano ba dapat ang nararamdaman ko. Hindi ko lang na malaya na lumuluha na ako. Anya, saan ni Harvey? Mas lumapit pa siya sa akin at hinawakan niya ang kanan kong pisngi at hinimas iyon.
That time, I felt his warm hands. I felt his love. I felt he was saying the truth. Bakit ka naglasing? Nararamdaman ko ang panginginig ng kamay ni Harvey. I just know he is relieved. Because I was stressed, I was so stressed about him. Iniisip ko na pagod ka na, pero hindi mo lang gustong sabihin sa akin. Hindi ko na malaya na napangiti na pala ako dahil sa sinabi sa akin ni Harvey. He really cared for me. Bakit ikaw lang? We're partners at isa pa problema ko iyon. Bakit ikaw ang namumroblema? Sabay kaming natawa dahil sa sinabi ko. Nagulat na nga lang ako nang bigla niya akong hilahin at niyakap sa pinakamahigpit na makakaya niya. Isang patak na naman ang luha ang tumulog galing sa mga mata ko. This feeling, I was really scared because I thought you're gonna end our relationship without listening to me. Why would I do that? You're my boyfriend. I think it's my job to know everything, understand you. Sad ko habang nakasubsob pa kay Harvey. Thank you for understanding me. Nahiyang saad ni Harvey. Napatawa naman ako. Even if we're already boyfriends and girlfriends, nahihiya pa rin ba siya? Thank you for not cheating. That time I felt happiness. Iyong kasiyahan na nararamdaman ko lang kapag kasama ko si Harvey. Si Harvey lang ang nakakagawa ng sa akin. I'm so happy that now I already know the truth. Harvey didn't cheat on me. He was and stayed loyal at me. I promise, hindi ko sasayangin ang tiwala na binigay mo. Bumitiw ako sa yakap at tumingin sa kanya. Ito talagang lalaking to, pinapakilig ako. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko at ang mabilis na tibok ng puso ko. Siya naman ay nakatingin lang sa akin na para bang ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Na para bang sulit akong tingnan. He then kissed my forehead, my left and right cheeks, and before he kissed my lips, he looked at my eyes and smiled.